Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang pangako ng pag-ibig ang dahilan ng pagbabalik ng dalaga sa Pilipinas. Ngunit ang lalaking nangakong magmamahal sa kanya ay pag-aari na ng iba. Dala ng sama ng loob ay muntik na siyang maaksidente sa daan. Doon niya nakilala ang binatang magiging tagapagligtas niya. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang My Beloved Hero. Ang walang hiyang lalaking iyon may papromise-promise pang nalalaman, hindi naman pala tutuparin. Luha ang sambit ni Chloe habang mabilis na naglalakad palayo kay Jasper. Ayaw niyang makausap ito. Pinutol na niya ang anumang ugnayan nila. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit siya hinahabol nito ngayon. Kababata niya si Jasper at kung hindi lang dahil sa pangako nito sa kanya noon ay hindi na uli siya babalik sa Pilipinas. A few days before her 27th kararating lang niya sa Davao ng araw na iyon mula sa mahabang biyaheng galing New York. Kapag 26 na tayo at wala ka pa ring boyfriend, liligawan kita. Iyon ang pangako nito sa kanya nang lakas loob niyang ipagtapat dito ang kanyang pag-ibig bago matapos ang second semester. Kapwa sila nag-aaral noon sa Ateneo de University sa kursong AV Fine Arts. Jasper had been her closest friend since grade school. Magkapit-bahay sila sa isang exclusive subdivision ng city na at magkaibigan din ang kanilang mga magulang. Bakit hindi na lang ngayon? Tanong niya sa pagkamanghad nito. He had been generous with her. Lahat ng hinihiling niya ay pinagbibigyan nito. Kaya naman hindi niya napigilan na mahulog ang loob dito. Ngayon, masyado pang maaga kung ngayon. Gusto ko kung liligawan man kita ay yung mature ka na, sagot nito. Agad na kumunot ang kanyang noo. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin, immature? The question generated a sight from him. His handsome face contoured with despair and confusion. Come on, Chloe. We're still young. A lot of things can happen in the future. And beside, I have a girlfriend right now, and I just can't leave her. Why not? She demanded. Kung may balak itong manligaw sa kanya, why would he bother keeping his girlfriend? Because I'm not like any other guy. I'm not a heartbreaker. Kahit hindi mo siya mahal, who said I don't love her? I do. That's why hindi ko siya maaaring iwan. Her heart seemed to have stopped beating upon hearing those words. She blinked back the tears that threatened to fall. Pakiramdam niya ay babaksak siya anumang oras dahil sa katotohanang narinig. But someday, I'm gonna find you again, he added. Promise? Tanong niya na nagbabanta ang mga luha. I promise. That was 8 years ago. Call her crazy or whatever, ngunit pinanghawakan niya ang pangako nito. Hindi siya nagpaligaw sa mga binatang nakasalamuha niya sa US dahil nakalaan para kay Jasper ang puso niya. They have moved right after her second year in college. Ni hindi man lang siya nakapagpaalam kay Jasper dahil nasa isang camping trip ito noon. Nag-iwan na lamang siya ng isang sulat sa mami nito. Wala na siyang mga kamag-anak sa Pilipinas. Nasa Amerika na lahat. Her parents were staying with her brother, samantalang ang younger sister niya ay sa kung saan-saan international hotel tumutuloy dahil sa trabaho nito bilang flight stewardess. If you're still not over him, why come hindi ka umuwi sa Pilipinas to see him and to find out if his promise still stand? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Joyce, 2 linggo na ang nakalilipas. Ito rin ang kasyosyo niya sa Chloe Books and Craft.
Napapansin kasi nito na madalas ay nag-iisip siya ng malalim at nakatanaw sa malayo. Dito niya inilabas ang pangungulila niya sa taong naging magandang bahagi ng kanyang kabataan. I know, but it's not that easy. Walang maiiwan sa bookstore and... Nonsense! Putol nito sa katwiran niya. Ano ba ang silbi ko if I can't manage it for you? We're partners, remember? Her friend was right. Joyce could manage without her. Do you think it's wise decision? Tanong niya rito. Of course, you could get it over and done with and move on with your life for once. Alam niyang concerned sa kanya ang kaibigan. Joyce had been the only person she had trusted since she came to US many years ago. I'm scared, Joyce. He might not be the same person I used to know. And what? Mananatili ka na lang nakakulong sa kahapon ninyo? How would you move on? Ilang araw na lang, 27 ka na. Tapos na, mawawalan na ng visa ang pangako niya. You can't be 26 forever, you know. I just miss him, Joyce. I miss us together. Then go and find him. Find out if buhay pa ba ang lalaking iyon at nang maging normal naman niyang buhay mo. She looked at her friend helplessly. Don't get me wrong, Chloe. Kaibigan kita. I want to see you happy too. I want you to be with someone who could love you more than you could love yourself. Iyon ang nagtulak sa kanya upang umuwi sa Pilipinas. Agad na tinawagan niya ang mami ni Jasper nang lumapag ang sinasakyan niyang eroplano at ito ang nagpasya na si Jasper na ang susundo sa kanya sa airport. Ready na raw ang guest room ng mga ito para sa pagbabakasyon niya. Nang sundiin siya ni Jasper ay niyaya pa siya nitong mag-dinner sa isang sikat na restaurant bago sila umuwi sa bahay ng mga magulang nito. Inaasahan niyang babanggitin nito ang pangakong binitawan nito noon na liligawan siya kapag 26 na siya. Only to find out that the man of her dreams was already married to someone else. He already had a wife named Patricia and a daughter named Colleen. Kaya pala ni hindi man lang ito gumawa ng effort na hanapin siya katulad ng sinabi nito noon. Now she knew why. Sinungaling ka. Puno ng hinanakit na sambit ni Rito, kasabay ng paglandas ng mainit na luha sa kanyang pisngi. All the while, I waited for you and you didn't even have the decency to let me know you got married. Iyon ang isinumbat ni Rito kanina. Wala siyang pakialam marinig man sila ng ibang customer ng restaurant. I'm sorry. Hindi ko na maibabalik ang panahon, Chloe. It already happened. But please, huminahon ka and we will talk about this. Pakiusap nito, tumayo ito at umakmang lalapit sa kanya. Don't you dare touch me. Her body was shaking with controlled anger and tears. Napahigpit ang paghawak niya sa kanyang pouch. Chloe, ginawa mo akong tanga, Jasper. Paanas na sambit niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa iyon ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Oo, nagkamali ako, Chloe. Sinungaling na kung sinungaling. Pero hindi ko hawak ang panahon at pagkakataon. Marami nang nangyari sa buong panahong nawala ka. Things I can never undo no matter how hard I try. Akala ko ba hahanapin mo ako? Alam mo kung saan kami lumipat at nangako ka that you would find me. Sumbat niya rito. Kahit kaibigan lang talaga ang turing mo sa akin, sana nagparamdam ka man lang na buhay ka pa. I'm sorry, mahinang sambit nito. Hindi ko kagustuhan ang nangyari, Chloe. I was drugged. Nang magising ako, kasama ko na siya sa isang silid and we were both naked. Nahihiya akong aminin iyon sa'yo. Ayokong husgahan mo ako. Ayokong bumaba ang pagtingin mo sa akin. So I keep silent all this year. Ngunit kung inaakala mong nakalimutan na kita, nagkakamali ka. How I can't forget you.
You are the sister I never had. Sister, kapatid lang ang turing nito sa kanya. Somehow, she expected that. Ngunit masakit pa rin na marinig mismo mula sa mga labi nito ang katagang iyon. Pine, matigas na sambit niya. Siguro naman ngayon, pwede mo na akong kalimutan. Dahil ako, mula sa araw na ito, I'll do my best to forget you, Jasper. Ganun man iyon kahirap gawin. Pain crossed his eyes, but she was too hurt to even care. Matagal bago ito muling nagsalita. And when he finally did, she wished he would just die. Muli akong humihingi ng tawad sa iyo. Nang sinabi ko noon na hanapin kitang muli, akala ko pinoprotektahan kita. Ayokong nakikita kitang nasasaktan, Chloe. So I told you those things to ease your pain, kasabay ng panalangin na sana dumating ang lalaking magmamahal sa iyo ng higit pa sa akin. Hanggang ngayon, umaasa akong matagpuan ka niya. Those last words from him were the final nails to the coffin. Tuluyang nadurog ang kanyang puso dahil sa sinabi nito. Kasalanan ba niya kung nagtiwala siya sa mga pangako nito pagkalipas ng maraming taon? Bakit niya hinayaan ang sariling maniwala na tutuparin nito ang pangako nito sa kanya? And how could she ever prepare her heart for that kind of betrayal? Nasa lahat pala ng pangako nito, ang bagay na iyon lamang ang hindi nito kayang tuparin. Parang hindi na ito ang dating Jasper na mabait at sweet sa kanya. Sa loob ng maraming taong hindi sila nagkita at nagkausap ay tuluyan na itong nagbago, forgetting her completely and forsaking his promise. Chloe! Narinig niyang tawag ni Jasper sa kanya, kaya lalo pa niyang binilisan ang paglakad. Agad na tinalikuran niya ito kanina sa kabila ng pagnanais nito na doon na muna siya tumuloy sa bahay ng mga magulang nito tulad ng plano. She had changed her mind. Lalayo na siya rito at kalilimutan na niya ito. Halos lakad takbo ang ginawa niya, makalayo lang dito dahil hindi niya na kayang muling makaharap ito. She felt so foolish and devastated. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ang narinig niya. Dahilan ng bigla niyang paglingon sa kaliwa. Isang itim na sports car ang humaharurot patungo sa direksyon niya. Noon lamang niya napansing nasa gitna pala siya ng kalsada. Bago pa niya malaman ang gagawin, ay nakakabinging sa gitsit ng gulong ang bumalot sa katahimikan ng gabi. Tila na estatwa lahat at nag-slow motion sa kanyang harap ang bawat pangyayari. She closed her eyes and preferred herself. Wala na siyang magagawa kung mamamatay man siya ngayon. Tama lang siguro iyon kaysa magmukha siyang tanga sa harap ni Jasper. At kung iyon man ang tadhanang nakatakda sa kanya, so be it. Miss, okay ka lang? Agad na pamulat siya nang marinig ang boses ng isang lalaki. Tumingila siya rito. Sa kabila ng kanyang mga luha ay naaaninag niya ang isang gwapong mukha. He was taller than her 5 feet 7 inches height at bagamat nakahil siya ay kinailangan pa rin niyang tumingala rito. Nakatayo lahat ng buhok nito at nangingintab pa na tila may inilagay na hair gel. Ang t-shirt at leather jacket nito at ang suot nitong itim na kwintas ay may pendant na hugis kalabera. Nasa impyerno na ba ako? Ganito ba kagwapo si Lucifer? I'm sorry, bigla ka kasing tumawid and I thought I hurt you. Are you okay? Tanong nito. Napakurap-kurap siya. Nilinga niya ang paligid at nahugot niya ang kanyang hininga nang makitang ilang pulgada lang ang layo niya mula sa bumper ng sasakyan nito. Pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga tuhod ng mga sandaling iyon. Hindi pa ba bumabalik sa normal ang pintig ng kanyang puso dahil sa muntik niya ng pagka-aksidente? At kahit mala Adonis pa si Lucifer, hindi pa rin niya na naising mapunta sa teritoryo nito. I'm still alive,
Tanong niya at muling tumingala rito. Kumunot ang noo nito. Bakit? Were you trying to kill yourself? May pag-aalalang tanong nito. Ang isang kamay nito ay nakaalalay sa kanyang braso. Sunod-sunod ang kanyang pag-iling. Hinagod nito ng tingin ang kanyang kabuuan. May masakit ba sa'yo? Chloe! Bago pa niya masagot ang tanong ng estranghero, ay narinig niya na ang pagtawag na iyon ni Jasper. Nataranta siya kaya mabilis siyang napayakap sa estranghero. Agad na gumanti naman ito ng pagyakap, bagamat halatang nabigla ito sa ginawa niya. Tulungan mo ako, paalisin mo siya, pakiusap. Samo niya rito. Halatang naguguluhan ito sa inaasal niya. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa papalapit na si Jasper. Chloe, I'm sorry. Are you okay? Punong-puno ng pagsisisi ang boses ni Jasper. She opted not to answer him. Instead, she looked up at the stranger's face again. Their gaze met and held. Nakikiusap ang mga mata niya habang nagtatanong naman ang itim na mga mata nito. Ayokong sumama sa kanya. Ilayo mo ako sa kanya, please. Pakiusap niya. Matagal nang naghinang ang kanilang mga mata. Alam niyang nagdadalawang isip itong pagbigyan siya dahil hindi naman sila magkakilala. But she would rather take a chance with someone she just met than talk to Jasper and feel her heart shatter to pieces all over again. Chloe, let's go home and talk about this, sabi ni Jasper. Pare, salamat. Ako na ang bahala sa kanya. Pasensya na pero ayaw niyang sumama sa'yo. Huwag mo siyang pilitin, sabi ng estranghero sa kalmadong boses. Nakadama siya ng kaunting relief dahil pinagbigyan nito ang kahilingan niya. Nagkakamali ka. Umalis ka na, Jasper. I don't want to see you ever again. Luha ang pagtataboy niya rito. She saw his shoulders sag but she was too hurt to care. Chloe, please Jasper, I had enough. Just leave, pakiusap niya. Muling naglandas ang mga luha niya. Ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanya si Jasper at batid niya ang paghihirap ng loob nito. Ngunit batid din itong wala itong magagawa. As you wish, I just hope you will able to forgive me someday, Chloe. Anito bago tuluyang tumalikod at umalis out of her life and out of her heart forever. Matindi ang pagpipigil niya sa sariling suwayin ang kagustuhan ng puso niya na habulin ito at yakapin. This is for the best, naisip niya. Sinundan niya ng tingin ang palayong anyo ni Jasper. Ito ang tanging lalaking minahal niya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa bandang huli ay nadiskubre niyang hindi nito kayang suklian ang pagmamahal niya. Too bad, ngayon lang niya na-realize iyon kung kailan masyado na siyang nasasaktan. Where do you live? Ihahatid na kita. Sakalang siya kumawala sa yakap ng marinig ang boses ng estranghero. She composed herself. Pinahid niya ang kanyang mga luha at sinikap na huwag magmukhang kahiyahiya sa harap nito. Pasensya ka na, baka naaabala kita masyado. Hinging paumanhin niya rito. Nagkibit balikat ito. Muntik na kitang masagasaan, kaya dapat lang natiyakin kung okay ka na. Saan kita ihahatid? Tanong nito. Saan ba ang Starbucks dito? Naisipan niyang itanong. Wala pang Starbucks sa lugar na ito. But if you want, I can take you to Bluegree. Masarap din ang kape nila. Saan iyon? Sa Matina Town Square. Sabi nito at tinungo nito ang sasakyan nito at pinagbuksan siya ng pinto. At tubiling sumunod siya. She would let her instinct take over now. Total, wala siyang pakialam ngayon. Kung may balak mang masama sa kanya ang estrangherong ito, she didn't give a damn. Her heart was good as dead anyway. Good evening, ma'am. Welcome to Maligaya Taxi. Saan po tayo, ma'am?
Tanong ng driver ng taxi na pinara ni Chloe pagkaraan ang 1 oras niyang pamamalagi sa coffee shop. Tulad nga ng sinabi ng estrangherong naghatid sa kanya roon, masarap ang kape. At laking pasasalamat niya dahil kahit kakaiba ang taste nito sa pananamit, marangal na tao naman pala ito. Ngunit saan nga ba siya pupunta? Wala siyang kamag-anak sa lugar na iyon. She only came here to see Jasper and stay with his parents afterward. Hindi niya napaghandaan ang rejection nito, lalo na ang katotohanang nag-asawa na pala ito. Sa Jack's Ridge tayo, Manong, tugon niya sa driver. It was still 11 in the evening at natitiyak niyang hindi na gaanong matao sa lugar na iyon. She learned about it when she was browsing the net at doon sana niya iimbitahan si Jasper pagkatapos nilang mag-dinner. Somehow the place looked romantic in the picture and she wanted to see it for herself. At kahit nag-iisa na lamang siya, ay pinasya niyang tumuloy pa rin doon. Kumuha siya ng perang pambayad sa driver pagdating sa Jack Ridge nang bigla siyang matigilan. Something was missing, her traveling bag. Naroon ang kanyang mga damit. Naiwan iyon sa kotse ni Jasper. Thinking na doon nga siya matutulog sa bahay ng mga ito. But could she dare call him to get her things back? May nakalimutan kayo, ma'am? Tanong ng driver. Wala, sige, salamat po. Mabilis na mababa siya sa sasakyan. Naglakad siya patungo sa entrance ng Jack Ridge. The place was filled with calming yellow lights. Sa bawat bahagi ay naroroon ang ilang establishment tulad ng coffee shop at restaurant. Mula sa malayo, narinig niya ang rock music mula sa isang bar. On impulse, nagdesisyon siya na doon ang destinasyon niya. Bumaba siya ng hagdanan at nagtungo sa amphitheater. Sa kaliwang bahagi ay ang Tigers Bar and Grill, kung saan nagmumula ang tugtuging rock. Perhaps that was what he needed at that moment. Sana ay kayang lunurin ng ingay ng musika ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Walang pag-aatubiling pumasok siya sa loob. Dumiretso sa bar at umorder ng scotch. Iyon lang ang inuming pamilyar sa kanya, bagamat hindi pa niya natitikman iyon. Kunot noong tinitigan muna siya ng bartender bago ito kumuha ng baso at walang kibong nagsalin para sa kanya. Kasabay niyon ay ang intro music ng bandang kasalukuyang nasa stage. Sandali muna niyang sinipat ang laman ng baso, trying to figure out how she could bring her to drink it. Nilingan niya ang paligid at huminto ang mga mata niya sa bandang nasa entablado. Nagsimulang kumanta ang vocalist. Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understand you? Hindi pamilyar sa kanya ang kantang iyon. Ngayon lamang siya nakarinig ng maingay na musika, pero hindi masasabing masakit sa tainga. But she was not there for the music or the song. Nandun siya upang magpalipas ng sama ng loob and hopefully drown all her emotion with the drink she was currently holding. Hindi pa rin niya magawang inumin ang alak. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark. Mapait na napangiti siya sa sinasabi ng kanta. Believe me, I know what it feels like to be completely stupid. Naisip niya at wala sa loob na tinikman ang baso. Napaubos siya sa magkahalong pait at hapdi ng kanyang lalamunan. Napalingon sa kanya ang bartender at muling kumunot ang noo nito. Nginitian lamang niya ito. Muli niyang dinala sa bibig ang inumin. This time dahan-dahan ang kanyang pag-inom. Yeah, welcome to my miserable life. No boyfriend, no engagement, no clothes and no place to stay. Mahinang sabi niya. She never thought that kind of music would help release what she felt, a mixture of anger and pain. At dahil sa dahan-dahang pag-inom niya, ay hindi niya na namalayang naubos na pala ang laman ng baso. Muli siyang umorder.
Unmindful of the sudden heaviness in her head, kailangan niyang kalimutan ang mga nangyari kahit ngayong gabi lang. Ang laki niyang tanga at umasa siya sa pangako ng lalaking inaakala niyang magmamahal sa kanya ng tapat. Hindi nga siya nito pinili noon. What made her think na pipiliin siya nito ngayon? I told you those things to ease your pain, kasabay ng panalangin na sana'y dumating ang lalaking magmamahal sa iyo ng higit pa sa akin. Ang bawat salita ni Jasper ay tila patalim na umihiwa sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Hindi ka na lang sana nangako, Jasper. Sana hindi na lang kita naging kaibigan. Another band went up the stage and started another song. Mas malumanay ang intro niyo na siyang ipinagtaka niya. Nilingon niya ang vocalist at napakunot noo. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang estrangherong muntik nang makabangga sa kanya. No wonder he had to dress the way he did dahil vocalist pala ito ng isang banda. Hindi niya napigilang humanga sa boses ng lalaki. He sounded so original. With every appearance by you, blinding my eyes, I can hardly remember the last time I felt like you're an angel in disguise. Kung sino man ang orihinal na sumulat ng kantang iyon ay bibigyan niya ng parangal. She had heard so many love songs before. Pathetic song that hurt more than it's comforted. But none sounded more poetic than the song the stranger was currently singing. What she liked more was a simplicity and honesty of the lyrics. Hindi iyon corny sa pandinig, and most of all, it didn't sound pathetic. Will you stay awake for me? I don't wanna miss anything. I will share the air I breathe. Nang mga sandaling iyon ay nagtama ang kanilang mga mata. A hint of recognition in his eyes when his gaze looked with hers. Wala sa sariling nilapit nito ang bibig ang baso ng alak at sumimsim doon. Nababasa niya ang mga katanungan sa mga mata nito, bagamat hindi nawawala ang konsentrasyon nito sa kanyang inaawit. Agad nagbaba siya ng tingin at pinagpatuloy ang pag-inom kahit na alam niyang nasa kanya ang mga mata nito the whole time he was singing. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang epekto ng titig nito sa kanya. He made her heart race. And if it's a hero you want, I can save you. Just stay here. Your whisper are priceless, so please stay near. Hero. Yeah, kailangan niya yun. Ngunit malibang magbalik siya sa nakaraan, ay malabong makatagpo siya ng hero na magliligtas sa kanya sa pagiging miserable. And she could only blame herself for being so stupid and trusting. Surely, hindi ang vocalist na iyon ang pangarap niyang hero, at alam din niyang hindi ang tulad niya ang tipo nito. Natapos ang kanta kasabay rin ng pagbaba niya sa baso ng alak. So much for heroes. Akmang tatayo na siya nang may humawak sa kanyang braso. Miss, may kasama ka ba? Tanong ng isang lalaki. Nilingon niya ito at agad ding umismid. No, I want to be alone. Tumawa lang ang lalaki, showing yellowish teeth. Hindi magandang tingnan kung nag-iisa ka rito, miss. Kaya sasamahan mo ako. Lalong hindi magandang tingnan kung ikaw ang kasama ko. Miss, I said leave me alone. Singhal niya sabay dampot sa basong wala ng laman. Akmang itatapon niya iyon sa mukha ng lalaki nang umatras ito. Okay, hindi mo kailangan maging bayolente. Sambit nito at lumakad palayo. Tiningnan niya ito ng matalim at humakbang palabas. But the floor beneath were swayed so hard, kaya kailangan niyang kumapit sa counter ng bar para hindi siya matumba. Damp drink, madidisgrasya pa yata siya nang wala sa oras. Dahil sa inuming iyon at kasalanan ni Jasper iyon. She didn't even want to think of his name anymore. Para sa kanya, he was just another lousy man in this planet na kailangan niyang ilibing sa limot. Alam niyang mukha siyang katawa-tawa dahil kailangan pa niyang manguyapit sa bawat nagdadaang mesa upang makalabas ng bar. Marahil ay dadaan muna siya sa coffee shop sa itaas
dahil mabisa raw panlaban ang kape sa kalasingan. Hopefully, makaabot siya roon bago pa bumaligtad ang kanyang sikmura. Eksaktong palabas siya nung maramdaman niya ang pagbangga sa isang mainit na bagay. Matutumba na sana siya kung hindi dahil sa dalawang kamay na humawak sa kanya. "Hey, are you okay?" Boses ng isang lalaki ang nauliningan niya. Ito ang nakabangga niya and it was his arms holding her. "Miss, kaya mo pa ba?" "Not another stupid male, please." Kung kanina ay muntik na niyang ibato ang baso ng alak sa lalaking malaki ang tiyan, ngayon ay hindi niya alam kung may maibabato pa ba siya. "Go away, mga buwisit kayong mga lalaki. Wala na kayong ginawa kundi bigyan ako ng sama ng loob." "Ouch," mahinang sabi nito, habang nanatiling nakahawak sa kanya. "I know I made a few women cry in my lifetime, sweetheart. But surely not someone as beautiful as you," the stranger whispered softly, his warm breath fanning her face, and the endearment he used warmed her heart as well. Instantly, he looked up at him. There was something in his eyes that made her dizzier. There was something familiar about him, ngunit hindi niya ito maaninag ng husto dahil sa panlalabo ng paningin. Or perhaps it was his scent combined with the smell of liquor that was making her more dizzy. Pinilig niya ang kanyang ulo. Dapat ay umalis na siya habang kaya pa niya. But the more she tried to concentrate ay lalong umiikot ang paligid. Wala sa sariling inihilig niya ang ulo sa dibdib nito at mahinang napaungol. His male sense assaulted her nostril at once. It was a combination of aftershave and liquor. Tila pamilyar din ang amoy nito. "Ayos ka lang ba? Gusto mong pumasok muna sa loob?" Tanong nito na ang tinutukoy ay ang bar na pinanggalingan niya. Umiling siya at lalong lumala ang naramdaman niyang pagkahilo. "Nahihilo ako," sabi niya. Sabay sapo sa kanyang noo. The next thing she knew, napadaos-dos siya sa kinatatayuang pavement at bago pa niya mahalikan ang matigas na semento ay malalakas na bisig na yumakap sa kanya. Pagkatapos niyon ay tuluyang nagdilib ang kanyang paligid.